Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Yan ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar sa gitna ng banggaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. I'm challenged to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa na tanging ang militar lang daw ang makakapagtuwid. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yan na garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban kay Pangulong Marcos. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa panghihikayat na patalsikin sa pwesto ang presidente para lang makapamuno ang sariling anak. Sabi ni Bersamin, kikilos daw ang Estado laban sa lahat ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw sa kapangyarihan upang madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Sabi naman ng Justice Department, the military has no role whatsoever. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay ng ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Our armed forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve, and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we will do our mandate accordingly. Ganito rin ang paninindigan ng PNP. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita